Pag-usapan pa natin ang plano ng Quezon City Renewable Energy kasama si Mobile Journal, Francis Orsio. Francis, kapag nakumpleto itong proyekto ng QC-LGU, 52 million pesos daw ang matitipid kada taon. Pero magkano naman ang gastusin para maisakatuparan ito? No? Marami pang kakabitan ka mo, mga libo pa eh. Yes, Pops J. Actually, dahil nasa procurement stage yung mga ibang buildings para sa pagkakabit ng mga solar panels, ang initial na nagastos nila para dun sa 3 main buildings na meron sa City Hall, including yung main building, yung Treasury at Legislative, ay nasa 8 million pesos. 8 million na yun. Yung naging budget nila. And sabi ng City Engineering Department ng QC, ano daw mura pa daw yun. Kumbaga, very cheap pa nga daw yung nakatipid pa sila. Budget. Pero para doon naman sa mga inaasahan nga nating matatapos na this year, yung pag-i-install ng solar panels, wala pa tayong, ayun nga, yung parang budget na nabanggit ang LGU. Pero sinasabi naman nila na makakatipid naman daw sila ng nasa 9 million pesos kada taon din para pag natapos na yung 3 ospital na nabanggit natin kanina kapag na-install. Ang susunod, yung 3 malalaking ospital, no? Yung sa Novaliches at doon sa iba pang lugar dyan sa QC. Pero kamusta naman? So ginagamit na ng City Hall itong mga solar panels. Hindi ba gumagatol? Wala bang problema? Wala silang na-encounter? At wala, ano yan, brownout free na ba yan? Pops J, kasi pag sinabi nating brownout free, parang kumbaga, hindi, kasi itong main building na nagiging self-sufficient or energy efficient na nga siya doon dahil sa solar panels. Hindi porket nakadepende siya doon sa solar panel, hindi na magiging wala nang interruption. Opo, wala nang interruption kasi Pops J, may mga pagkakataon pa rin na halimbawa kung hindi maganda yung weather, syempre hindi siya hindi din apektado. Goods yung pagkuha niya ng solar power. Correct. Pero sinasabi naman ng LGU dahil nakadepende na rin talaga sila dito sa solar panels. Kapag may mga pagkakataong power outages at may enough silang supply ng solar panel, talagang magkakaroon ng tuloy-tuloy ang supply ng kuryente. Yes, Pops. Paano ang maintenance, Francis? Itong mga solar panels na ito, hindi ba mabusisi? Pops J, kasi itong mga solar panels, dahil sinasabi rin ng LGU na very efficient yung maintenance nito. Kasi kapag may solar panels ka, ang pinaka talagang dapat problemahin lang dyan, yung paglilinis. Hindi siya yung kumbaga kailangan mong tutukan palagi pagdating sa maintenance. Parang ang pinaka dapat na pagtuunan ng pansin yung paglilinis lang dun sa mga mismong panels. Kasi kapag halimbawa may debris o dumi, pwedeng maapektuhan naman yan yung pagkalap natin ng solar power. Maliban sa solar panels, Francis, may iba pa bang plano ang LGU, QC, na pagkuna ng renewable energy? So far, Pops J, dahil ang pinagtutuunan nilang pansin ngayon yung Local Climate Change Action Plan na nakabase din sa Sustainable Development Goals ng United Nations, itong pagkuha ng renewable energy mula sa solar power yung pinaka-tinututukan ngayon ng QC-LGU. Pero ito nga, asahan natin yung mga future projects pa nila, yung pag-i-install sa mga iba't iba pang infrastructure na city-owned buildings ng mismong QC. Yun yung mga focus nilang sa ngayon, Pops. Yung ibang, marami kasing waiting siya dyan, no, sa area na yan. Naalala ko, pwede nilang lagyan ng mga panels yun para yung mga naghihintay, no, pwede mag-charge habang naghihintay. Yes, Pops. Pwede rin yun. Okay, maraming salamat, Francis Orsio.